Okay, dito naman tayo mga kababayan. Usapin naman tayo ngayon ng mga nawawala. Sino ang nawawala? Mga ka-GP Natics. Ayun. Eto ha. BP Sara Duterte Agoy. Spokes ni BP mga kababayan umamin. Si Sara daw mga kababayan nagtatrabaho kahit ito ay virtual or ito ay ghost. Ay nako, ano na nangyayari dito kay BP mga kababayan, pati sarili mong spokesperson. Inilalaglag na itong si Sara Duterte mga kababayan. Pinagtawanan po ng taong bayan at talaga naman pinag-usapan sa social media kahapon kahit nasabihin po natin ay maraming nakatutok doon sa nasabing debate pero wala namang nangyari. Pero eto. Like I said, she may not be here physically, Oo. hindi lang natin nakikita, pero yung trabaho na kailangan niyang gawin for the office is still being done. Oo. Ano lang, minsan virtual, minsan ghost. Patay tayo dyan mga ka-GP. Ano na nangyari dyan? Ano na nga? Mga kababayan, kahit wala daw si Sara Duterte, ito naman daw ay, lahat naman daw ay, tawag dito, nagagawa, mga ka-GP Natics. Kahit si BP daw ay minsan virtual, minsan ay ghost. Ano to, mga kababayan? Ibig bang sabihin si Sara Duterte ang lahat ay inuutos lamang niya mga gawain dyan sa OBP? Well, mga ka-GP Natics, what do you expect sa isang taong lakwatsa ng lakwatsa? Yari diba? Halos buong mundo na ata, inikot na ni Sara Duterte. Diba? Oh. Nakakasakit, Kuya Eddie, kung ano-ano na lang ang pinagsasabi. Sino? Hindi na, abogado ito, mga kababayan. Ito ay spokesperson ni Sara Duterte. Siya nagsabi na ito si Sara Duterte, yung kanyang mga gawain ay nagagawa naman daw. Kaya lang si Sara ay virtual, kaya ito ay ghost. Kaya siguro mga ka-GP Natics, yung, di ba marami dyan, ghost students, ghost passengers, ano pa, ghost employees. Oh, hanggang ngayon nga mga ka-GP Natics, yung voucher sa senior high school, Diyos mio Marimar, ilang daang milyon. Oh, hindi na asikaso. Hindi po nagagawa ng paraan ng panahon ni Sara. Ngayon lang napagkikita nung ito pong si Secretary, pangalan nito mga kababayan, itong si, nakalimutan ko yung pangalan. Yung pumalit kay Sara, mga ka-GP Natics. Diyos ko, ano pa naman, kamag-anak pa naman nun yung, yung nanay nila, tapos nakalimutan ko yung pangalan, kahiya-hiya. Pag umuwi ako ng probinsya, asari na naman ako, hindi mo kami maalala. Hindi ko maalala, mga ka-GP Natics. Uso talaga sa kanila yung ghost, di ba Carmina B? Teka lang nga, nakalimutan ko talaga eh. DepEd Secretary. Ayun, si Angara. Sorry. Diyos ko. Lumulutang din yung utak ko mga kababayan. Yung nanay niyan, si Angara, yung yan po ay kamag-anak namin, Castillo din. Pero malayo na mga kababayan, mga ka-GP Natics. Ayun. Salamat, Hi Daisy ha. Kabayan Channel, sana, sa ginawa ng Supreme Court Senado, dapat magkaisa ang lahat para hindi manalo sa 2028 election ang malditang pasaway. Ang problema kasi dyan, mga kababayan, Jamir Lalatag, hindi pa rin, di ba? Hindi pa rin natin mapipigilan kapag pera po ang umiral. Pero pasalamat tayo ngayon kay Secretary Angara, mga kababayan, at talagang Angara po ng kanyang ginagawa. Dahil yung ginagawa ni Sara dati, mga kababayan, ay talagang yung pagkukulang ni Sara ay talagang pinupunan ni Senator Sani Angara, mga kababayan, o Secretary Sani Angara. Biruin mo, sa dami po ng nakikita niya mga bulilyaso dito sa DepEd, mga kababayan, buti na lang kamo
itong si Sara ay nag-resign. Yari ka! Mhm. Sabi ni Elizabeth na Pisa, she's looking for a banks to hide their wealth. Kaya daw nawawala. Pero mga ka-GPnatics, at palagay nyo, ano kaya ang dahilan kung bakit talagang nawawala ito si Sara? Pero kahihaya, no? Mga kababayan, ang isang secretary or isang vice president, laging nawawala. At kung makipag-usap lang daw doon sa kanyang mga empleyado, ay via virtual at via ghosting. Bakit nakikita natin siya, GP, doon sa mga photo ops? Yung mga photo ops siguro, hanggang doon lang. Pag may gagawin, magpo-photo ops, papakita niya yung sarili niya. Yari ka! Pero ang totoo, pag totoong labanan na, totoong trabaho, wala siya doon. 'Di ba? Laging absent. Bakit laging absent, GP? Nagtataka ba pa kayo? Laging ang wala. 'Di ba? Huwag na kayong magtaka kung bakit nawawala itong lagi ang mga Duterte. Mula sa tatay hanggang sa mga kapatid hanggang kay si Sara, talagang nawawala po yan. Mga kababayan, bakit? May ugaling pagkatamad yung mga yan eh. Bossy-bossy nga. Diba? Bossy-bossy. Kita nyo si Digong Duterte nung nandoon po sa Congress. Isang batas lang po ang nagawa niyan. Mga kababayan, ano yung batas na ginawa niya? Ginawa niyang holiday, yung Davao holiday. Siya po ang gumawa nun. Tapos, ang estilo pa ni Digong, doon nasa Congress, mag-in lang yan. Pag nag-in, mga kababayan, pupunta na doon sa kantin, manonood ng TV, kakain. Pag pinagsaraduhan ng TV, pupunta doon sa SM North. O kaya sa SM Parview. Si Pulong, mga kababayan, di ba nung nagwala si Sara Duterte doon sa loob ng Congress, wala si Pulong? Kasi ang bali-balita nun, isang taon na daw hindi pumapasok si Pulongges. Isa pa, yung kanyang kapatid na si Baste Duterte, ano bang ginagawa nun? Sabi ni Montulfo, pumapasok daw ito, mga kababayan, gabi na ng lasing sa kanilang opisina sa City Hall. Ano pang aasahan mo kay Sara? Di ba? Oo nga, Ma'am Elizabeth na Pisa, si Angara, Sonny Angara po. Salamat Kawawa ang next generation sa kukunin dahil Lustay, 19 senators at mga allies ni Digong. Ayun nga, pinagtataka ko dyan, mga kababayan, noon itong si Win Gatchalian, di ba? Kasama itong si si Binay, kasama itong si Grace po, kasama itong si Coco Pimentel, kasama itong si Risa Ontiveros. Mga kababayan, kinalaban po nila yung majority. Di ba ng mga senators noon? Tapos nagulat ako, kasama na rin siya doon sa nagpapa-archive. Hi Daisy, tama. Yan ang gusto nilang leader. Hindi nagtatrabaho, naglalakwat siya lang. Pero mga kababayan, napapatanong ang taong bayan ngayon.